ko na kayang manahimik. Sobrang tagal ko nang kinikimkim. Ang sakit at pagkadismaya, guys. Alam niyo ba kung ano yung masakit kapag nagmahal ka? Yun yung binigay mo na lahat pero hindi ka pa rin naging sapat. 6 na taon ako nagsikap para suportahan si Naomi. Kahit mahirap, lahat ng trabaho, pinasok ko para lang may pambaon, panggastos at pangsuporta sa pag-aaral niya. Yung pagod, sakit ng katawan at lipas ng gutom, nagawa kong tiisin yun. Tumawa ng pagak ang lalaki sa pinapanood kong video na kumakalat online. He looked so tired and wasted. Baka sa mukha nito ang matinding puyat at kalungkutan. Bigla akong nakaramdam ng awa habang pinapanood ito. Halos wala lang akong pahinga, kahit linggo. May bigay lang lahat para sa kanya. Naomi, siya yung babaeng minahal ko ng lubos. Kahit na yung pagmamahal ko sa aking sarili, yung naubos na. Lahat ng luho niya at gusto niya binigay ko yun. Tinatapos ko siya sa pag-aaral sa pamagitan ng pagiging kargador, pagninyog at pagkukopras. Pati pagiging construction worker di ko pinalagpas. Kahit nga tagatapos ng damo. Mapakla itong tumawa. Base sa itsura nito, gwapo ang lalaki. Nagpakilala itong John Del, kaya alam ko ang pangalan niya. Ngayon lang ako naging interesado sa mga ganitong issue. Hindi naman kasi ako mausisa, pero ang lalaking ito, nakuha ang atensyon ko. Nagsama kami sa isang bubong. Minahal namin ang isa't isa sa loob ng 6 na taong iyon. Hindi lang kami nagkaanak dahil alam ko yung priority niya, yung pangarap niyang maging licensed nurse. Kaya nirespeto ko siya roon. Naghintay ako para sa kanya kahit pa may nangyayari sa amin. Kaya lang, nasaan siya? Wala. Iniwan ako mag-isa. Habang nasa trabaho, umuwi akong wala na ito sa bahay. Hakot lahat ng gamit. Tuluyan nang umiyak si John Del. Tila piniga ang puso nang makita itong umiiyak. Iba kasi kapag lalaki na yung nasaktan at umiyak. Alam mong mahal talaga yung babae. Ang swerte ng babae. Bihira yung lalaking kagaya ni John Del. Although galing sa mahirap na pamilya, madiskarte at masipag talaga. Bonus na yung kagwapuhan niya. Kaso, malabo nang maging ganyan siya ulit sa sunod. Grabing tromang inabot eh. Hindi ko mapigilang magkomento sa napapanood ko. Akala ko, ako lang yung lalaki. Yung gusto na niyang makasama habang buhay. Kasi yung tingin ko sa kanya, hindi live-in partner lang, kundi asawa. Pero siya, nagawa akong iwan para sumama sa lalaki na kagaya niyang lisensyadong nurse. Nakakatawa. Kamakailan lang niya yun nakilala. Pinagpalit ang halos 7 years naming relasyon. Kaya sa inyo, kaya sana, kapag nagmahal kayo at nakipagrelasyon kayo, siguraduhin nyo na hindi nyo sasayangin yung pagmamahal at effort na binigay sa inyo ng tao. Huwag niyong gawing candy na pagkatapos niyong isubo at nakaramdam kayo ng pananawa. Basta niyo na lang isusuka. Hindi ganun. Ginulo niyo yung buhay ng tao, tapos iiwan niyo mag-isa. Dagdag pa nito, maraming nagkomento roon at nakisimpat siya. Sakto namang lumapit si Manang Cecil para abutan ako ng merienda. Thank you, Manang. Nakangiti kong pasasalamat. Natigilan ng matanda habang nakikiusyuso sa pinapanood ko sa phone. Doon ito nagsalita at sinabing iyon ang kanyang nawawalang alaga. Ano po, Manang? Siya si John Del Aragon? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Simula kasi pagkabata, naririnig ko na sila, Daddy, na may fiancé na nga ako. Iyon ang anak ni Tito Ismael, ang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Malapit kasi ang pamilya namin, kaya naman napagdiskitahan kaming ipakasal. Kaya lang noong bata ito, bigla siyang nawala sa Quiapo Church nang magsimba sila tito roon. We're business partners too.
Kaya naman, malaki ang respeto nila ni Dad sa isa't isa. Ang galing niyo naman po, Manang. Nakilala niyo pa? Agad nitong tinawag si Tito Ismael at tinuro ang lalaki. Bigla namang nakaramdam ng kakaibang kaba si Tito Ismael. Tila malakas nga ang kutob ko na siya iyon. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Magmadali kayo. Dalhin niyo siya sa akin. Utos ni Tito na agad sinunod ng kanyang mga tauhan. Wait, sasama kong susundo, Tito. Mabilis akong tumalima. Inalam namin ang bahay nito at agad pinuntahan para sunduin. Matapos ang mahabang biyahe, nakarating rin agad kami sa sitio kung saan ito nakatira. Sumalubong sa amin ang maliit na bahay kubo at ang lalaking may hawak na niyog para biyakin sa katanggalan ng bunot. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Kabado niyang tanong. Nandito kami para sunduin ka. May gustong kumpirmahin si Tito Ismael. Ano? Kung ikaw nga ba, ang nawawala niyang anak. Seryoso ang mukha kong tugon. Tila kinabahan lalo si John Del. Hindi kita kilala. Pati ang tinutukoy niyo. Kaya pwede. Umalis na kayo. Hindi ako sasama. Pagmamatigas nito. Why? Paano kung ikaw naman pala ang nawawala nitong anak? Sayang ang opportunity na makilala mo ang tunay mong magulang. Pati na rin ang pagkakataon na maging tagapagmana nito. Pero Ibinaba nito ang hawak na niyog. Walang mawawala. Huwag kang mag-alala. Hindi kami masamang tao. Nag-aalinlangan naman ito noong una, pero pumayag na rin siya sa bandang huli. sige na nga. Umalis kami roon at makalipas ang mahabang biyahe, nakarating na kami sa mansyon ni Tito Ismael. Sinalubong naman kami ng mga tauhan nito. Ang laki naman ng mansyon na to. Manghanyang komento. Dito ka titira, John Del, sa oras na makumpirma na ikaw nga ang nawawalang kaisa-isang tagapagmana. Tumango ito at doon ko na pagtanto na likas talaga siyang gwapo kahit na moreno. Sobrang tangkad nito kaya halos hanggang ilalim lang ako ng kilikili. Maligayang pagdating. Bati ni Tito Ismael. Tila nakaramdam naman sila ng lukso ng dugo dahil nagkatitigan ang dalawa. Ikaw ba ang naghahanap sa nawawala mong anak? Bakas sa mukha ni John Del ang kuryosidad. Oo, ako nga. Malakas ang pakiramdam ko na ikaw siya. Tugon ni Tito Ismael. Natahimik si John Del. Kumain na muna tayo, Tito. Baka nagugutom na rin siya. Mamaya na lang siya kukuhanan ng sample para sa DNA test. Singit ko. Tumango ang matanda sa aking sinabi. Tara at kumain. Niyakag niya kami sa dining area para kumain. Tila napalunok naman si John Del nang makita kung gaano karami at kasasarap ang mga nakahain sa lamesa. Huwag kang mahiya, John Del. Pagkain pa rin ng mga yan. Nakangiti kong sabi. Tumango ito at walang alinlangang kumain. Tila bago sa kanya ang mga putahe, kaya takam na takam ito at mabilis na sumubo ng ulam pati kanin. Wala naman kaming sinabi ni Tito. Masaya pa nga ang mukha nito. Kumain ka lang ng kumain. Batid ko ang hirap na iyong dinanas, John Del. Pero masaya ako na natuto ka ng dumiskarte at inasa ka ng panahon para maging matatag. Pinagsumikapan mo ang mga bagay na hindi kinaya ng iba. Proud ang mukhang sabi ni Tito Ismael. Tila may humaplos naman na mainit na palad sa puso ng binata, kaya marahan itong tumango. Saksi kasi ang lahat kung gaano ko katyaga at kasibag, Don Ismael. Sa oras na makumpirma na ikaw nga ang nawawala kong anak, tawagin mo akong papa o dad. May ngiti sa labing utos ni Tito Ismael. Makakaasa po kayo. Nagkwento si John Del ng kanyang karanasan nang tanungin ito ni Tito Ismael.
Hindi ko mapigilang mahabag sa kanyang sinapit. Hindi talaga biro ang lumaki sa lansangan at masanay sa mga gawaing hindi angkop sa edad. Samantala, nakalakihan na iyon ni Jondel. Hanga ako sa'yo. Hindi ko mapigilan ang sarili kong magkomento. Tipid itong ngumiti, pero ang ngiti niyang iyon ay nakakagaan ng pakiramdam. Naawa ako sa kanya ng sobra dahil sa trauma niya sa babaeng iyon. Heto siya, tila pinagkakaitan na ang mga tao, ultimo ng simpleng ngiti. May kung ano sa aking puso na nais siyang yakapin, pero pinigilan ko ang sarili. Hindi kita pwedeng yakapin. Ayokong isipin mong feeling close ako. Mahina kong bulong. Tila narinig niya ang aking sinabi, kaya namula ako at nag-iwas ng tingin na nakakahiya. Miss, saan ang magiging kwarto ko? Napalingon ako nang magtanong ito. Alistair ang pangalan ko. Halika, sasamahan kita. Busy na ulit ang daddy mo. Habang naghihintay ng resulta, sumama ka sa akin. Tumango ito saka sumunod sa akin patungo sa kanyang magiging kwarto. Matapos ang maikling lakaran, paakyat ng hagdan hanggang sa harap ng pintuan ng kanyang kwarto, binuksan ko naman ang pintuan at pumasok kaming dalawa sa loob. Eto, simula ngayon, dito ka na magkakwarto, lalo na kapag nakumpirma na ikaw nga ang nawawalang anak ni Tito Ishmael. Sino ba ang matandang don na iyon? Pasensya ka na. Wala akong alam tungkol sa kanya. Maaari mo ba akong bigyan ng kaunting kaalaman? Naupo ako sa malaki niyang kama. Bakas sa mukha ni Jondel ang pagkamangha sa laki at lawak noon. Si Don Ishmael ang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. May-ari siya ng mga 5-star hotel and restaurant. May connection siya sa airlines at cruise ship lines. Bukod pa roon, may mining din siya sa Dubai at marami pang iba't ibang negosyo. Kapag nagkataon, ikaw ang tagapagmana nun lahat. You'll be the here. Magmamanage ka ng malaking kumpanya. Seryoso ang mukha ko siyang tinignan. Kumislap ang kanyang mga mata. Hindi ko naman siya masisisi dahil nakakabilib talaga ang ganoong kalaking network. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo, kita mo naman kung gaano kalaki ang mansyon niyo. Kapag nakumpirmang ikaw ang nawawalan niyang anak, magagawa mong tapusin ang pag-aaral mo. Lahat ng gusto mong gawin sa buhay ay magagawa mo na. Hindi mo na kailangan magkargador pa at magnyog. Natigilan ito sa aking sinabi. Nasapu ko ang sariling noo nang mapagtanto ang sinabi ko. Alam mo, gulat niyang tanong. Nag-iwas naman ako ng tingin at tumango. nakakaya. Sa sobrang sama kasi ng loob ko, nagawa ko na yun. Aniya sa kayo mo ko. Umayos ka nga. Ang laki-laki mong tao ang hina ng loob mo. Cheer up! Babae lang yun. Kapag naging tagapagmana ka na, pwede ka nang maghanap ng babae. Baka nga ikaw pang lapitan. Konting remedyo lang sa'yo, ayos na. May itsura ka nga eh. Komento ko. Naiinis kasi ako sa kanya. Ang drama. Hay nako. Talaga? Pero kapag naging tagapagmana ako, nangangako ako sa sarili ko, nauunahin ko na. Hindi na ako para maghanap pa ng iba. Nagtaas ito ng tingin, kaya nag-iwas ako ulit. Hindi ko siya kayang titigan, lalo na at ang mga mata niya ay nakakaakit pagmasdan. Oo, kahit hindi ako, kahit nakatakda ka sa akin, kung hindi ako ang magugustuhan mo, hahayaan kitang maging masaya at malaya. Muli kong bulong, saka tumayo. Napansin ko naman na tila pinipilit niyang intindihin ang binubulong ko, kaya natawa ako. Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba? Wala lang, huwag mo kasing iniintindi yung binubulong ko. Magpahinga ka na muna, Jondel. Uuwi na muna ako sa amin. Baka hinahanap na ako nila mami. Nakangiti kong sabi.
Hindi ka nag-work rito, Alistair? Taka niyang tanong. Muli akong natawa. Hindi, Joandel. Tipid kong sagot at iniwan na siya roon para umuwi na sa amin. Samantala, naging abala ako sa family business namin. Ako kasi ang tagapagmana noon kaya sinasanay na ako ni Daddy na mag-manage. Ang pamilya namin ang pinakamalaking supplier ng mga kailangan ng tao sa araw-araw. We owned a lot of grocery and supermarket. Major supplier din kami ng company nila Tito Ishmael, kaya medyo mabigat ang obligasyong nakaatang sa akin. Ay, sagad na naman ako sa pagod. Isang linggo na rin talaga akong ganito. Gosh, gusto kong sabihin kay Daddy na I want to rest. Wala akong ganang umubob sa lamesa ko sa office nang bigla na lang bumukas ang glass door. Pumasok roon si Joandel na nakasuot ng itim na tuxedo. He looked so handsome and manly. Tila nahipnotis mo ako sa kakisigan nito. You're here? Gulat kong tanong. Yes. Don Ishmael is my biological father. And I know you are my fiancé. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ko nang marinig ang sinabi nito. Hindi ko alam pero nakakakilig ang pagkakasabi niya na fiancé niya ako. Oo, pero huwag kang mag-alala. Hindi ko ipipilit ang sarili kong pakasalan mo. You have your choice. Alam kong galing ka sa broken relationship at grabe ang trauma mo. No worries. We can still be friends. Ngumiti ako para mawala ang tensyon. Dahan-dahan itong humakbang palapit sa akin. Our marriage is fixed. Hindi ko tututulan yon, Alistair. I will move on first. Bago ako mag-focus sa'yo. Ayokong isipin mong panakipbutas ka lang o nabilita lang ako. Pero ito ang tandaan mo. No one is allowed to touch you or steal you away from me. Madilim ang mukhang Anya. Napalunok ako ng laway sa kanyang itsura. Para siya yung mga bidang lalaki sa napapanood kong movie. Dominating, attractive, possessive, at higit sa lahat, territorial. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kanyang sinabing iyon. Anyway, Joandel, tinuturuan ka na bang mag-manage ng business niyo? He nodded, saka sumandal sa lamesa ko. Yeah, Alistair. Nag-aaral din ako mabuti while doing that. Hindi na ako mangmang. I can understand basic English and math. Madali na lang yun sa akin. Likas naman ako matalino kaya hindi ako nahirapan. Mayabang nitong tugon. Napabuga ako ng hangin sa kahambugan nito. Ako lang ba? Pakiramdam ko, nag-iba kang tao bigla, Joandel. I mean, you look like a hare. Tagapagmana na hindi basta-basta. Komento ko habang nilalaro ang ballpen. Nagpahinga kasi muna ako sa pagpirma ng mga papeles. Inaantok ako sa sobrang gloomy ng panahon. Tama ka, Alistair. Sinisikap kong baguhin ang sarili ko na naaayon sa pagiging tagapagmana ko. Mabigat at marami ang nakaatang sa aking obligasyon. Kailangan kong pagbutihan para hindi madismaya si Dad. Gusto ko lang tulungan ang aking sarili na magsimula ulit. Ayos na rin yan. Maging malakas ka para sa sarili mo. Para wala ng tao na magtapak sa'yo. Oo, Alistair. Iyon ang gagawin ko. Mag-focus ako sa sarili ko. Hanggang sa maging maayos ang pamumuhay ko. Galing na ako sa matinding hirap. Ayoko nang maranasan pa yun. Hindi mo naman na yun mararanasan. Dahil kahit hindi ka kumilos, may perang papasok sa'yo. Pero mas maganda rin talaga na magsipag ka ng magsipag para hindi rin gaya noon. Pero huwag ka nalang magpapagamit Magpapagamit pa rin ako, Alistair. Pero sa pagkakataong to, sa'yo na. Kaya dapat, ipanalo mo ako. Pilyo itong ngumiti. Tinaasan ko siya ng kilay at nag-iwas ako ng tingin habang lihim na nakangiti. Ewan ko sa'yo, Joandel. Huwag mo akong guluhin. Hindi mo ba nakikita?
tambak ang trabaho ko? Rest. Gaya rin kitang tagapagmana. Walang masamang maging masipag pero kung ganyan na pagod ka at walang gana, refresh yourself para naman di ka mairita sa ginagawa mo. Aniya saka naglahad ng kamay. Napatidig ako sa kamay niyang iyon. Tinaas nito ang isang kilay kaya wala akong nagawa kundi hawakan ang kanyang kamay. Saan tayo pupunta? Sa lugar kung saan mag-enjoy ka. Yun lang at lumabas kami ng opisina ko. Nagbilin ako sa aking sekretary. Nagka-cancel muna ang appointment ko sa hapon na iyon. Bukas ko nalang tatapusin ang trabaho. Sumakay kami sa kotse niyang Red Jaguar at nagtungo sa pinakamalapit nilang resort. Matapos ang aming maikling biyahe, lulan ng kanyang kotse, nakarating kami agad roon. Kilala na agad ito ng mga empleyado nila at staff. Next naman? Puri ko. Hindi naman siya kumibo. Tumigil kami sa harapan ng malawak na karagatan. Sakto lang ang init ngayon. Hindi masakit sa balat. Minsan, kailangan mo rin ng vitamin C para naman makahinga ka sa pagod. Noon wala ako nito. Walang ari-arian na pwedeng puntahan at ginugugol lang lahat sa oras sa pagtatrabaho. Ngayon, meron na. Pahalagahan mo naman ang sarili mo at ang meron ka. Hayaan mo ng ibang bagay. Ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo. Oo, Alistair. Natuto na rin talaga ako. Nilatag ko ang dalang panyo sa buhangin at pinaupo ako roon, saka siya naupo nang walang latag. Madudumihan niyang suot mo. Sanay na ako madumihan. Pero ang kagaya mong babae, hindi ko maatim na marumihan. Bigla akong kinilig sa kanyang sinabing iyon. Bakit pala mag-isa ka lang sa buhay? Nung pinuntahan ka namin, wala kang kasama. Si Nomi lang ang kasama ko noon. Namatay pareho yung mag-asawang kinalakihan ko. Kaya pala, parang dumepende ka na sa kanya kasi siya yung nakasama mo. Kumbaga, pinahalagahan mo talaga dahil wala kang kasama kundi siya. Hayaan mo, magiging ayos ka rin. Oo, alam kong kaya ko talaga. Wala naman akong hindi kinaya. Oo nga, sayang pala. Kung may dala lang akong ekstrang damit, ang sarap sanang maligo. Bigla nitong kinuha ang kanyang phone at nag-type roon. You can go. Nagpadala ako sa fashion designer ko ng susuot natin. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Akala ko, huling pagsaspoiled niya na yung kay Nomi na ex niya. Hindi ko akalain na ganoon rin pala ito. Kaya napangiti ako. Humawak ako sa kamay niya. Inalis naman nito ang mahalagang nakalagay sa bulsa, pati phone. Saka iyon inilapag sa ibabaw ng panyo niya. Hinila ko naman siya papunta sa dagat nang mailapag ko ang akin. I've been living a lonely life before. Since ako ang kaisa-isang anak na babae at tagapagmana. My action is limited, pati ang mga kailangan kong kaibigan. But, hindi naman strict ng sobra ang parents ko. They love you so much kaya hindi ako nagrebelde. Kaya lang, gusto kong klase ng buhay yung simple, kahit hindi mayaman ang mga kaibigan. Kapag magkasama tayo, Alistair, hayaan kitang gawin ang gusto mo. Hindi mo kailangang i-restrict ang sarili mo sa gusto mong gawin. Nang sa ganon, ma-enjoy mo ang buhay. Napangiti ako. Akala ko, kapag nasaktan ito ng todo, magbabago na yung genuine side niya. Pero hindi pala. He's still the same. Kaya masaya ako. Kaya nga, dalian mo nang mag-move on, Jondel. Para makamagsimula na tayo ng bagong love story. Ngumiti ito saka kami naglangoy sa dagat. Sana, nauna kitang nakilala. Nalaman ko ang tunay kong katauhan. Di sana wala akong taon na sinayang sa maling tao. Ayos lang yan, Jondel. Ganoon naman talaga ang buhay. May papakilala sa'yo ang dadahana para matuto ka. Tipong tuturuan ka muna ng leksyon hanggang sa maging matatag ka. Hindi naman kasi ginawa ang break-up para masaktan ka, kundi para matuto ka.
bago ipakilala sa'yo ni Lord yung taong nakatakda para sa'yo. Seryoso ko siyang tinitigan. Hinawakan naman nito ang kamay ko. Mabuti lang din, hindi ko siya nakatuluyan. Ang mga kagaya niyong babae ay hindi dapat pinagkakaksayan. Yung babaeng gusto ko makatuluyan, yung kaya kong samahan sa hirap at ginhawa. Hindi yung taong kailangan lang ako dahil alam na mapapakinabangan. Sa estado mo ngayon, Jandel, patas na tayo ng pamumuhay. At kahit pa ako ang maghirap sa ating dalawa, hindi ko gagawin yun sa'yo. Napangiti ito. Hindi rin nagtagal ay umuwi na kami. Hinatid ako nito sa bahay at umalis na siya para umuwi. Habang tumatagal na magkasama kami, mas lalo ko siyang nakikilala. Mas lalo akong napapalapit sa kanya. Gumagaan yung mga oras kapag kasama namin ang isa't isa. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, sobrang galing na ni Jondel sa lahat ng bagay. Ang bilis mong matuto ah. Akalain mo yun? Within 5 to 6 months, na-master mo na ang business at kung paano ang kalakalan. Na hindi na-reject ang mga proposal mo sa mga investor. Humahangang sabi ko habang nakainom ng kape. Binisita ako ulit ni Jondel pagkagaling niya sa company nila. Nasanay na rin ako na lagi ako nitong pinupuntahan para sunduin. Sobrang laki na ng pagbabago ng lalaki na nagyanyog lang noon. Siyempre, Alistair, I am paving a way for our future together. Para sa ganun, hindi mo ako ibagpalit. Para kang baliw, Jondel. Simula nga nang malaman kong may fiancé ako, never ako nagka-boyfriend. That's how loyal I am. Kahit pa hindi ko pa nakikita at nakakasama. Oo na. Pagsuko niya, saka nilabas ang isang napakagandang necklace. This is the only necklace that caught my attention during an auction in Italy. Ikaw ang naisip ko kagad. Naisip kong mas bagay sa'yo ito. Sa kanya iyon sinuot sa akin. Hindi ko mapigilang mapangiti sa sobrang kilig, lalo na nang makita ko ang matamis niyang ngiti habang pinagmamasdan ako na suot ang kwintas na binili niya. Iingatan ko to. Salamat. Sabay kaming lumabas ng cafe na iyon at sinalubong ng kanilang mga tauhan para sabihin kailangan mag-ingat ni Jondel dahil nagalit ang ka-rival niya sa business nang makuha nito ang deal sa mga mayamang investor. Mas lalo kasing lumawig ang negosyo nila dahil doon, from money to more popularity. Dahil na-acknowledge ng mga investor na nag-i-invest sa kanila sa project ni Jondel. Okay, ihatid na muna kita sa mansyon niyo. Anya saka tumingin sa akin. Marahan akong tumango. Sumakay ako sa kanyang kotse at hinatid na nga nila ako sa loob ng mansyon. Natuwa naman si Mami nang makita ang mamanugangin. Sige po, tita. Bawi na lang ako sa susunod. Hindi na po muna ako magtatagal dito dahil may kailangan pa akong puntahan. Malumanay ang boses na nagpaalam si Jondel kina Mami. Mom, next time na lang. Sabi ko naman. Dismayadong tumango si Mami. Natawa na lang ako rito. Umalis naman si Jondel matapos magpaalam. Samantala, lumipas ang mga araw na wala ito. Kaya nag-focus na lang muna ako sa trabaho. Ang kaibigan kong si Nina ang madalas kong kasama. Alistair naman, minsan na lang akong magyakag magbar? Tatanggihan mo pa ako? Nakasimangot na sabi nito. Tigilan mo ko, Nina. Sobrang sakit nga ng ulo ko sa dami ng trabaho ko araw-araw tapos papasakitin mo pa lalo dahil sa alak na yan. Kung gusto mo, ikaw na lang. Alistair naman, ang KJ mo talaga. Kaya ka hindi nadidiligan eh. Puro ka lang trabaho. Sobrang yaman mo na nga. Kahit gaano pa ako kayaman, Nina, hindi yun basihan para maging easy-go-lucky akong tao. I know my responsibilities. My parents taught me how to manage our business because they trusted me. At ayokong sayangin ang tiwalang yun. Nagdadabog itong umalis. Napailing na lang ako sa kanya. Sa panahon ngayon,
Maraming napapahamak dahil panay ang punta sa mga lugar na hindi naman safe. Kahit na nasa wastong edad na ako, hindi ko ipapahamak ang sarili ko para sa panandaliang saya. I value my life so much. At kapag alam kong mapapahamak ako, bakit pa ako pupunta? Ginugol ko ang oras ko sa pagtatrabaho at nagpasundo sa family driver namin since napagod naman na ako ng sobra. Maya-maya, nakatulog pa ako sa loob ng sasakyan. Pag-uwi ko sa bahay, agad ako nakatulog at hindi na nakakain. Kaya maaga akong nagising kinabukasan at dumiretso sa office. Ganoon palaging sitwasyon ko sa araw-araw. Kahit na boring, at least safe ako. Iba na kasi ang priority ko ngayon. Saka ni minsan, hindi ko nakaugaliang mag-bar. Umiinom ako, pero sa safe na lugar at kilala kong matino ang nakakasama ko. Bumukas ang pintuan. Alistair! Napalingon ako nang pumasok si Nina sa office. Problemado ito base sa kanyang itsura. Anong nangyari? Nakipag one night stand ako sa stranger. Gosh! Kinakabahan ako. Paano ko pag nabuntis ako? Mapapatay ako ng daddy. Napahila mo siya ng mukha roon. Sinasabi ko na nga ba, walang magandang dulot ang pagiging easy-go-lucky at pagpunta sa mga ganoong klase ng lugar. Salubong ang kilay kong tugon. Inuman ko na kaya agad ng gamot para hindi ako mabuntis. You choose. Ikaw ang bahala. Pero kung ako ikaw, hindi ko gagawin ang bagay na yon. Dahil kasalanan naman sa Diyos na idamay mo ang mabubuong bata sa kagagahan mo. Ilang beses siyang napabuntong hininga habang nag-iisip. Kung nagkataon palang na isama kita, baka pati ikaw. Sabi naman nito habang nakahalong baba sa lamesita. Pati si Alistair, ano? Malamig ang boses na tanong ni John Del. Tila nabuhayin ako ng loob nang makita at marinig ang boses nito. Hala, nandito na pala ang fiancé mo. Kabadong sabi ni Nina. Hindi naman ako kinabahan dahil wala akong ginawang ikakagalit nito. Pati ako, baka nakipag one night stand na sa iba. Seryoso kong sabi. Nagulat ako nang bigla na lang itong humakbang palapit sa akin at hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Baka sa mukha ni John Del ang galit. Hey, chill! Hindi naman sumama sa akin si Alistair. Mabuti na nga lang yan, hindi sumama. Kahit anong pangungulit ko. Kundi baka pati siya napahamak na. Pagtatanggol ni Nina. Lumuwag ang kamay ni John Del sa pagkakahawak sa akin at bumaba iyon sa mismong palad ko para interviewin para intertwine ang aming kamay. Good. Dahil baka mapatay kong lalaking gagawa nun. Akin lang si Alistair. Seryoso ang mukhang sabi ni John Del. Parang baliw na sumigaw si Nina sa narinig. Talaga naman. Asar nito. Namula ako roon kasabay ng mabilis na tibok ng aking puso. Napangiti na lang ako. Next time, avoid unsafe place, Nina. Kaya ka napapahamak. Payo ni John Del na sinang-ayunan ko naman. Oo nga, tama si John Del. Tigas kasi ng ulo mong babae ka. Ayan tuloy. Oo na, hay. Pag ba nagkaanak ako, hindi niyo ko pababayaan. Baka kasi itakwil ako nila daddy. Kabado at stress, nasabi ni Nina. We've been friends for almost 8 years. Hindi mo ko kailangan tanungin. I will do my best to help you. Labas ka talagang kaibigan. My answer is yes. Sagot naman ni John Del, kaya lalong napangiti si Nina. Nagugutom na ako. Labas tayo? Yakag ko sa kanila. Let's go. My treat. You know? Natutuwang sabi ng kaibigan ko. Kinuwento naman niya sa amin ang nangyari at tahimik lang kaming nakikinig habang nasa biyahe. Basta ang mapapayo ko lang, huwag mong sasayangin ang buhay ng bata dahil lang nagkamali ka. Dapat, panindigan mo yung nagawa mo. Oh, tama si Alistair. Dahil may mga taong gustong magkaanak pero
hindi binibigayaan. Oo na guys, kayo naman? Kailangan ko na yatang alisin ang pagiging pasaway ko at magtabi ng pera para sa amin. If ever kasi, alam kong ilang beses noong pinuno ang aking perlas. Hay! Namumula ang mukhang kwento pa ni Nina. Nag-iwas naman ako ng tingin dahil ayoko talaga ng mga ganoong topic. Maselan pa iyon sa akin dahil wala naman akong karanasan. Matapos ang mahabang biyahe, nakarating naman agad kami sa restaurant. Nandito na tayo sa loob. Nakapagpa-reserve ka na ba, Jandel? Yes. Dumiretso na tayo sa loob. Tumango naman ako at sumunod sila sa akin. Pagpasok namin sa loob, inasikaso na agad kami ng waitress. Inalalayan naman ako ng Jandel para makaupo at ipinagkila. Kilig na kilig naman si Nina sa amin. Hindi ko na lang ito pinansin. Makalipas ang 15 minutes, hinain na ang pagkain namin at sabay-sabay kaming kumain. Saan ka pala galing? Bigla kong naalalang tanungin si Jandel. Antarctica. Nabisi kami roon. Hindi na ako nakapag-update dahil laging pagod. Sorry. Did I make you worry? No, I understand. Kahit hindi mo ko i-update, mahalaga safe ka at hindi nagpapabaya sa sarili. That's already fine with me. Ngumiti ako. Napangiti na lang ito. Samantala, kilig na kilig naman si Nina sa amin at may pag-upo pa itong nalalaman. Parang kinukonsensya mo naman ako. Natatawang tugon ni Jandel. Oo nga, nangongonsensya lang yan si Alistair. That's her way of telling you to update her. Natatawang asar sa akin ni Nina. Gusto mo yatang itakwil kita eh. Try me. Sunod-sunod ang naging pag-iling nito. Hindi, ikaw naman. Hindi ka na mabiro. Natatawa niyang sabi na may nakakalokong itsura. Inirapan ko ito. Nakatapos kami sa pagkain sa kulitan namin. Ngayon ko lang talaga ulit kasi nakasama si Nina. Since sa abroad ito nagmasteral ng pangalawa niyang kurso. Hindi kasi mapakali ang kaibigan ko. Ang daming gustong i-explore. Saan tayo after this? Huwag mong sabihin papasok ka ulit sa office. Tanong ni Nina. Igagala kita, Alistair. Babawi ako. Biglang singit ni Jandel. Wow, parang hindi ako kaibigan. Pagpaparinig naman ni Nina. Sige, sumama ka na. Panira. Biro ko. Tumawa naman si Nina na animoy witch. Napailing na lang ako sa kabaliwan ng kaibigan ko. Napunta kami sa Tagaytay. Nakarating naman kami roon after 3 hours at nagdala sa People's Park. Dumaan naman kami sa silang para gumala sa mga farm roon. Sobrang enjoy talaga ako dahil kasama ko sila. Tapos todo alalay sa akin si Jandel. Hay, parang wrong move na sumama ako ah. Nakaka-out of place pala pag may lover na kasama. Nakasimangot na reklamo ni Nina, kaya aligaga akong pumunta sa kanya at kumapit sa braso nito. Ang arte mo ha. Tumawa ito nang matagumpay akong naagaw kay Jandel. Dumila pa siya kay Jandel kaya natawa yung isa. Kumain kami ng sariwang mangga na sinawsaw sa alamang. Sobrang sarap noon kaya lalo akong ginanahang kumain. Huwag kang mapasobra. Nakaka-acid rin talaga ang maasim na yan. Saway ni Jandel. Iinom na lang ako ng Cremeles. Napailing ito at tinayaan ako sa gusto kong gawin. After namin doon ay nagtungo kami sa SM Dasma. Makalipas ang 1 oras, dumiretso kami sa loob. Tara, Quantum! Yakag ni Nina. Sinang-ayunan namin iyon at makalipas lang ang ilang minuto, bumili si Jandel ng ticket nang makapasok kami sa loob. Para kaming mga batang naglalaro sa Quantum. Nakailang panalo naman si Jandel ng stuffed toys. Binigay nito sa akin ang 3, samantalang 1 lang naman kay Nina para hindi ito mahili. Nagugutom na naman ako. Ako rin, tara. Iyakag ko.
Sumama sa amin sa John Del sa Mang Inasal dahil masarap ang barbecue nila doon. Ang lakas niyo palang kumaing dalawa. Puna nito, na tinawanan lang namin. Oo, kaya nga kahit may kaya kami, sanay kaming kumain ng normal foods. Hindi ako minalaking pihikan ng mga magulang ko. Sagot ko saka sumubo at nagbuhos ng chicken oil sa kanin. Humingi pa kami kay kuyang tagabigay ng kanin. Napailing na lang si John Del habang nakangiti. Grabe, hindi na ako makakain ng halo-halo nito. Natatawang sabi ni Nina. Tumawa lang kami ni John Del. Ang sa inyo palang kasama. Nawawalang pagod ko. Siyempre, sagot ko naman kay John Del. Nang matapos kaming kumain, nagpahinga lang kami. Saka nagpunta sa mga branded store para bumili ng mga bagong damit at sandals. Si John Del ang nagbabayad ng mga nagugustuhan ko. At siya mismo ang nagsusukat noon sa paa ko kung bagay. Kaya pati mga sales lady ay kinikilig rito. Nang mapagod sa paggala sa mall, nagpasya na kaming umuwi. Hinatid muna namin si Nina. Matapos naming ihatid siya, ay ako naman ang sinamahan niyang pauwi. Next time na gustuhin mong uminom, akong yakagin mo para alam kong safe ka. If gusto mo naman mag-bar, ako pa rin ang yakagin mo. Seryosong sabi nito habang nasa biyahe. Hindi ka talaga makamove on doon sa issue, no? Malabo naman ako magpunta sa ganoon. Even on my college days, hindi ako nagpupunta sa mga unsafe places. Ayoko ipahamak ang sarili ko. Pero kung ikaw ang kasama ko, maybe I can risk it. Kasi alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Hindi talaga kita pababayaan. Mabilis nitong sagot. Huminto kami sa tapat ng mansyon matapos ang 1 oras at chinek ng guard kung ako na ba iyon. Bago kasi ang kotse na gamit na John Del. Pinapasok kami sa loob at niyaya ko siyang mag-movie marathon. Movie marathon tayo? Wala ka bang gagawin ngayon? Wala. Sige ko lang ilalaan ang oras ko. Para naman makabawi ako. Ngumiti ako roon. Aba nga, nabawi naman talaga. Tumango ito, saka ko hinawakan ang kamay niya para dalhin sa theater room. May sarili akong movie house roon, kaya naman hindi na namin kailangan pumila sa mall para lang manood ng movie. Nag-Netflix kami. Noon, never kong naranasan to. Dahil busy akong sobra sa kakatrabaho at kakabanat ng buto. Hindi pa naman huli ang lahat para gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Mga bagay na hindi mo naranasan. I can stay with you. Gawin natin lahat ng iyon ng magkasama. Ngumiti ito saka hinawakan ang kamay ko. You made me happy. Natigilan ako nang bigla ako nitong hatakin para yakapin. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ni John Del habang nakayakap sa akin. Kasabay noon ang pagkaharumentado ng aking sariling puso. Nanatili kaming ganoon habang nanonood. Sa tingin mo, kung mas maaga mo ako nakilala, mas masaya ka kaya ngayon? Oo, Alistair. Kasi iba ka sa lahat ng babae na kilala ko. Akala ko nga pare-pareho lang kayo. Muntikan na akong baguhin ng mapait kong karanasan. Pero nang makilala kita sa araw-araw na magkasama tayo, bago ako maging abala, na-realize ko, you are really different. Talaga. Dahil ayoko maging cause ng pain ng ibang tao. Alam ko na mahirap at traumatic yun. Naiisip ko kung paano kapag sa akin ginawa. Hindi rin naman ako matutuwa eh. Sinang-ayuna naman ni John Del ang sinabi ko habang nilalaro ang kamay ko. Bakit ganito yung movie na pinapanood natin? Interesting eh. Paano? Nauso yung ganitong crime ngayon. Nanggagalaiti ako sa mga magulang, kapatid, pinsan, o sino mang kamag-anak na kakilala o hindi kakilala na nagawa ng ganyan. Mas lalo na ako. Ayoko sa lahat yung mga nabibiktima na bata, matanda, dalaga, o may kapansanan na mga taong walang kahiyan kapag nanggalaw. Yung iba pa pinapatay.
Oo. Kagandahan lang sa movie na to, hindi nagpatinag yung bata. Pinaglaban niya yung hustisya. Hindi siya tumigil hanggat hindi nakukulong yung salarin. Sana ganun lahat ng tao. Hindi bastang nagpapakamatay. Sana wala rin ng ganito. Yung iba kahit walang impluensya ng ipinagbabawal na gamot, sadyang siraulo eh. Hindi ko mapigil ang komento. Natapos namin ang movie na tumanda sa kulungan ang tatay noong bata. Tapos yung bata, naging successful naman sa kabila ng hindi magandang karanasan. Hindi nakakapanghinayang magpakulong nang walang hiyang magulang. Lalo na at hindi magandang ginagawa sa'yo. Sinang-ayunan ko ang sinabing iyon ni John Del. Natapos ang pinapanood naming movie na may mabigat akong kalooban. Hindi ko talaga matanggap na may mga magulang na nakakayanang sikmurain na gumawa ng hindi maganda sa kanilang sariling anak. Sariling dugot laman nila yun eh, hindi iba. Tapos yung iba nabubuntis pa nila. Malala yung mga kinukulong pa sa bahay o basement tapos minamaltrato. Hindi makatao. Hindi talaga. Halika na nga. Labas na lang tayo. Do you want to drink o kumain ng malamig? Drink na lang. Malamig na nga. Doon tayo sa may pool area. Magpapahanda ko kay Manang. Sinang-ayunan naman ni John Del ang sinabi ko. Umalis kami sa theater room at dumiretso sa pool area. Habang nasa may pool area kami, nagsimula na kaming uminom. Alam mo, mas maayos ka inuman yung taong malapit sa'yo kaysa dumayo ka pa sa mga bar o sa ang inuman. At least safe ka tapos sa bahay lang. Kaya nga ito ako eh. Ikaw ang kaharap. Nakangiti kong sagot. Kwentuhan mo nga ako. Wala kasi akong child memories na maalala about my parents. Unlike you na lumaki sa magulang. Ako? Maayos naman akong pinalaki nila mommy at daddy. Tipong kahit sobrang busy nila sa business, since lumaki ako mayaman na talaga kami, hindi nila ako initsapwera. Naglalaan talaga sila ng time para sa pamilya. Kita ko rin na genuine ang pakikisama nila sa isa't isa. My dad never cheated on my mom, unlike his friends. Ginoon kamahal ni daddy, si mommy. Kahit na may hindi sila pagkakaunawaan minsan, nag-uusap sila after silence. Walang sigawan, walang murahan. Ayaw nilang lumaki ako na may ganoon kagulong buhay sa loob ng mansyon. Nakakabilib pala sila tito at tita. Napaka-matured ng relationship. Walang masasabing nega. Sa kakakita naman sa'yo. Oo, napakabuti nila kahit sobrang higpit nila sa akin. Alam ko na ginagawa lang nila iyon para sa akin. Kasi nga 'di ba, babae ako. Iniingatan lang nila ako. Saka gusto nilang matuto akong mag-handle ng family business para soon kung sakali mang mawala sila, which is wag naman. Marunong na ako. Kaya ko kahit ako lang mag-isa. Hindi ka na mag-isa. You have me. Napangiti ako roon. Noong bata ako, madalas akong ginagala nila, mommy. Na-attend rin kami ng reunion. Kaya kita ko yung mga pinsan ko. Masaya naman. Nag-outing kami sa beach nang magkakasama. Bonding time. Sobrang saya rin naming maging anak nila. Nagala kami sa mall at zoo. Ramdam ko yung pagpapahalaga, pag-iingat at pagmamahal nila sa akin. Hindi ko naranasan yun eh. Siguro, babawi na lang ako kapag may sarili na akong pamilya. Once na magkaanak tayo ng atin, ipaparanas ko yung mga bagay na gusto ko maranasan kaso hindi ko naranasan. Sa oras na ako naman yung naging tatay, hindi ko kaya ang mawala yung anak ko sa akin. Gusto ko masubaybayan ko sila sa paglaki. Malungkot ang mga mata niya na tumingala sa langit. Kahit napakadilim na dahil mag-aalas 12 na ng hating gabi, naroon naman ang mga bituin. Pangako ko, sa aking sarili iyon. Yung pamilyang bubuuin ko, hindi ko hayaang mawala sa akin. Ibibigay ko yung best ko bilang tatay at asawa. Sa paraang hindi niyo pagsisisihan. Wala akong ibang uunahin kundi pamilya.
Napangiti ako saka yumakap sa kanya. Aasahan ko yan. Hihintayin ko na maging handa ka. Sorry if I keep you waiting. Pasensya ka na kung natatagalan man pero sisiguraduhin ko na sa'yo na kapag minahal kita, buo na ako ulit. Kaya ko nang paramdam sa'yo yung pagmamahal na walang kapantay. Ayoko kasing madaliin. Ayoko lumabas na panakipbutas ka o pampalipas oras. Ayokong isipin mo na minahal kita dahil wala akong choice. Hindi naman ako ganon. Naiintindihan naman kita. Oo, alam kong naiintindihan mo ako pero iba pa rin talaga yung genuine, yung pagmamahal na matatanggap mo. Can you wait for me? Oo naman. Kahit gaano pa katagal. Ngumiti ako. Yumakap naman siya sa akin. Alam kong mahirap sa mga kagaya ko ang sumalo sa taong galing sa broken relationship. Pero matured na ako. Alam ko na galing siya doon. If I really want to be with someone, alam ko sa aking sarili na magagawa kong tanggapin ang past niya. I will never reopen his old wounds. Hihintayin ko siyang mag-heal. Hindi kami magmamadali. Dahil lahat ng nagmamadali, nagkakamali. Hindi natin kailangan magmadali sa bagay na yun. Hindi naman kasi napupwersa ang pag-ibig. Hindi rin pwedeng kulitin ko ang isang tao na mag-move on dahil may matagal na kayong pinagsamahan. Ang magagawa ko na lang talaga ay maghintay na mag-heal ka. Mag-heal ka man o hindi, nasa sayo naman iyon. Basta ako, I am genuinely happy to wait. Dugtong ko pa. Natigilan ako nang halikan niya ako sa noo. I respect you, Alistair. Natutuwa ako. I am really thankful. Dahil nagtagpo tayo. I am grateful to God dahil binigay ka niya sa akin. Ikaw yung blessings na hindi ko kayang tanggihan. Hindi kita sasayangin. Aniya saka ako niyakap lalo. I feel the warmth on his hugs. Pinasasaya nito ang puso ko. Nang matapos kaming mag-inom, nagpaalam na ito. Hindi daw kasi siya sanay na matulog sa ibang bahay. Kaya nga noong nasa mansyon na siya nila, nahirapan siyang mag-adjust. Naintindihan ko naman at hinayaan siya. Jandal, hindi ko sasayangin ang sunod na pagbubukas mo ng puso mo. Patutunayan ko na may tunay na pag-ibig pa natitira sa mundo. Nakangiti akong kumaway rito kahit hindi niya na ako narinig. Bumalik ako sa loob ng bahay at natulog. Habang nakahiga, Alistair. Napalingon ako kay Jandal. Nasa pintuan ito ng kwarto ko. Kaya naman, aligaga akong bumangon. Akala ko ba hindi ko natuloy ang sasabihin ko dahil bigla itong pumasok sa loob matapos kong buksan ang pintuan. Hindi ko kayang hindi kahalikan bago ako umuwi. Hindi ako mabakali. Ang mga labi mo ay tila tsokolate na gusto kong kainin at tikman. Aniya saka ako hinawakan sa batok at muling hinalikan. Napaatras ako dahil panay ang kanyang pag-abante. Dumiretso kami sa kama at bumagsak ako roon. Kinubabawan niya ako at bumaba naman ang kanyang halik hanggang sa marating ang malusog kong dibdib. Jandal, hindi ba dapat ay kasal muna tayo? Pigil ko, pero inalis lang niya ang kamay ko at nilaro ang aking pasas. Hindi ko na malayang natanggal na nito ang suot kong damit. Habang tumatagal, mas nagiging mapusok ang kanyang dila at labi. Bumaba iyon sa pagitan ng aking puson hanggang sa maabot nito ang pagitan ng hita ko. Let me do this. I'll make you pregnant. Piliyo itong umisi. Saka pinagsawa ang labi sa pagitan ng aking hita. Tila sinisilaban ako roon habang paulit-ulit kumikiwal ang kanyang dila sa loob ko. Hindi ko naman napigilan ang sariling mapahalinghing. Hanggang sa nanginig ako sa sarap.
agad itong pumosisyon at dahan-dahang ipinasok ang kanya sa loob ko. Mabagal itong umulos hanggang sa nakapag-adjust ako. Bumilis iyon at talaga namang baon. Paulit-ulit akong inangkin ni Jondel sa magdamag at halos tumirik ang mga mata ko sa sarap. Bawat galaw nito ay kakaibang sarap ang dulot sa akin hanggang sa muli akong nanginig sa sarap. John, napabangon ako dahil sa init na nagmumula sa sikat ng araw. Nakaramdam ako ng matinding hiya dahil doon. Oh my gosh! Nababaliw na yata ako. Ako pa talaga ang nagkaroon ng wet dreams Jeez! Nakakaya. Para akong baliw na nagpapadyak at nasigaw sa loob ng kwarto. Mabuti na lang at soundproof iyon. Bumangon ako para mag-almusal. Mabuti na lang talaga at walang pasok sa office ngayon. Kundi, late na ako. Good morning, Mom. Bati ko kay Mommy. Nginitian lang ako nito, saka tinuro ang umagahan. Naupo ako at nakinig sa usapan nila ni Daddy. Tungkol iyon sa business at baka sa kanilang mukha ang labis na paghanga kay Jondel. Nakaka-proud, no? Kamakailan lang siya natuto Ngayon, mas lalo niyang napalago ang kanilang koneksyon at negosyo. Nakangiti kong puri. Napailing na lang si Mommy habang napapangiti. Alam nila ang issue nito sa ex niya. Kaya naman, hindi rin nila minamadali na ikasal na kami. Ayaw ako masaktan ng mga magulang ko kahit botong-boto sila kay Jondel. Nagulat ako nang banggitin ni Mom na uuwi kami ngayon ng province. Aba, biglaan naman yata. Kunot noo kong tanong, pero hindi nila ako pinansin. Saka ako pinag-asikaso. Wala na akong sinayang na oras dahil namimiss ko na rin talaga sila Lola. Maaga kaming umalis noon sa mansyon at nakarating ng Benguet makalipas ang 6 na oras. Ramdam ko ang matinding pagod sa biyahe. Sinalubong ako ng mga kalaro ko noong bata ako. May mga pamilya na sila ngayon. Malaki na rin ang pinagbago ng lugar. Nakakamiss kumain ng strawberries Nakangiti kong sabi habang nakatitig sa mga puno ng strawberries sa gilid ng kalsada. Alistair? Napalingon ako sa lalaking dumating. Hey, Kiefer! Nakangiti kong bati. Sobrang gwapo ng kababata kong ito. Matangkad, mukhang modelo at artistahin ang dating. He's rich too. Nagbakasyon ka rin? Tanong niya habang nalapit. Agad nitong ginulo ang buhok ko na ikinasimangot ko. Oo, ikaw rin pala. Destiny nga naman. Ang liit mo pa rin pala. Pangaasar nito. Gusto mo yatang masipa ulit sa tuhod Inis kong sikmat. Lumayo ito ng bahagya at natawa. Sadista ka pa rin. May boyfriend ka na ba? Baliw ka ba? Kailan pa ako nagka-boyfriend? Salubong ang kilay kong tanong. So, pwede ba pala? Wala rin akong girlfriend Sira ka. Oo nga't wala akong boyfriend pero may fiancé ako, di ba? Nakita na siya nila tito. What? Sumama ang timpla ng mukha nito. Oo nga. Hindi pa naman kayo kasal. Ano? Pakasalan mo na ako. Seryosong anya. Sinapok ko siya dahil doon. Ano bang kabaliwan yan, Kiefer? Ha? Wag nga ako. Tumatawa kong sagot, pero nawakan nito ang kamay ko. Seryoso ko, Alistair. Simula pagkabata, gusto na kita. Nadaan ko lang sa pangaasar dahil gusto ko, akin lang ang atensyon mo. Gustong gusto ko kapag nabibigon ka na. Baliw ka ba? Ay naku, wag nga ako. Para ka namang timang Naiilang kong sabi. Mabuti na lang at tinawag na ako nila Mami. Sige na, mamaya na lang. Magpapahinga rin muna ako. Kakarating lang namin. Tumango ito at tila nag-iisip pa. Napailing na lang ako sa kabaliwan ng kababata ko. Kinagabihan, lumabas ako ng ancestral house namin nang biglang dumating si Kiefer. Kanina pa kita hinihintay lumabas. Gala tayo. Saan naman? Sa Diplomat Hotel.
Para ka namang timang. Alam mong matatakotin ako. Nandito naman ako. Hindi kita papabayaan. Umiling ako. Kaya lang, dumating sila Aniza at Chester. Nagyakag rin ang mga ito. Kaya wala akong nagawa kundi sumama. I texted John Del dahil baka hanapin niya ako. Saka ako nag-off ng phone para hindi mawala ang thrill. Lumipas ang 1 oras at nakarating kami roon ng bandang 8:00 ng gabi. Sabay kaming umakyat sa pataas sa Diplomat Hotel nang makaramdam ako ng panlalamig. Kakaiba iyon. Hindi dahil nasa Baguio ako or malamig talaga ang panahon. Pagdating namin sa bukana ng Diplomat Hotel, tila may nakita akong umilaw sa loob. Tapos, biglang nawala. Pambihira. Bakit, Alistair? Wala. Huwag na kaya tayong tumuloy, guys? Tumingin ako kina Kiefer, kaya sumagot ito. Bakit? Andito na tayo, Alistair. Napalingon ako sa gilid nang magsalita yung bantay. Nakakakilabot ang sinabi nito, kaya napahawak ako kay Kiefer. Sabi niya, hindi daw dapat kami nagpunta rito dahil baka isa sa amin ang kunin. Tuwing ganitong gabi daw kasi at araw daw ay may kinukuhang bisita ang Diplomat Hotel. Ayoko na, umalis na tayo. Nanginginig kong sabi. Tumawa naman si Kiefer at ayaw maniwala. Hanggang sa may narinig kami na parang nalaglag mula sa itaas. Mabilis namang nawala yung bantay at napatakbo kaming 4 pababa. Langya, sabi ko naman sa inyo, baka inyong isa sa biktima ng massacre rito noong sinaunang panahon. Kabado kong sabi. Hindi na ako babalik doon. Mag-night market na lang nga tayo. Inis na sabi naman ni Kiefer. Kinurot ko ito na kinaaray niya naman. Umalis kami roon at nakarating sa night market after 30 minutes. Gumala kami sa night market at talagang nag-enjoy kami. Piliin mo ang lahat ng gusto mo. Ako nang bahala magbayad. Ayoko nga, may pera ako. Iba pa rin pag libre mula sa taong mahalaga sa'yo. Baliw. Nauna ako at sumabay kina Aniza. Panay naman ang sunod sa akin ni Kiefer. Parang timang naman tong si Alistair. Alam mo bang 1 dekada na akong single dahil hinihintay kita. Umalis ako at bumalik para sa'yo tapos pinagtatawanan mo lang yung pagtatapat ko. Napairit naman si Aniza sa sinabing iyon ni Kiefer. Namula ako sa hiya, hindi dahil sa kilig. Parang ewan ka talaga ano? Kailangan mo pa talagang sabihin yan dito? Oo. Para malaman mong seryoso ako at di ako nagbibiro pagdating sa'yo. Hindi na tayo bata at hindi ka laruan para laruin ko. Natigilan kami sa paglalakad nang humarang bigla si John Del. Bigla akong kinabahan, lalo na nang makita ko ang selos at inis sa mga mata nito. John Del? Saan ka galing, Alistair? Malamig ang boses niyang tanong. Hindi naman mapigilang ma-starstruck ni Aniza nang makita ito, kaya hinigit siya agad ni Chester. Galing kaming Diplomat Hotel ng mga kababata ko. Ang bilis mo naman. Parang kakatext ko lang kanina. Why did you off your phone? Panguusisan nito. Sino siya, Alistair? Nababanas na tanong naman ni Kiefer. Kilala ko ito. Kapag hindi niya gusto ang tao, lumalabas ang pagiging maangas. Kaya kinabahan ako lalo. Siya yung sinasabi kong fiancé ko. Nagulat sila Aniza at Chester roon. Samantalang, lalo namang sumama ang mood ni Kiefer. Hindi pa naman kayo kasal. Kaya pwede ba kitang maging asawa? Sira ulo ka ba? Matigas at nakakakilabot ang boses na tanong ni John Del. Nagsalubong lalo ang kilay ni Kiefer nang marinig iyon. Susuntukin na sana nito si John Del nang pumagit na ako. Labis ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Huwag na kayo mga baliw. Nasa night market tayo. Nakakahiya sa mga tao. Inis kong saway. Nauna ako maglakad at nagpaalam sa dalawa naming kasama na mauuna na akong umuwi. Bigla akong na bad trip. Sumunod naman sa akin sina John Del at Kiefer. Huwag kayo sumunod. Nabibuwisit ako.
Wala akong papakasalan. Sabi ko na lang. Nabahala naman sina Jondel at Kiefer, kaya nanahimik. Dumiretso ako sa ancestral house namin at umuwi na muna si Kiefer. Samantala, sumama sa akin si Jondel sa loob. Totoo bang wala kang papakasalan? Hindi mo na ako hihintayin? Hindi na. Malamig kong tugon. Bakit naman ganun? Nakita mo lang yung tuko na yon. Biglang ayaw mo na. Baka sa boses nito ang pagkadismaya. Naiinis kasi ako sa'yo. Balak mo bang makipag-away sa baliw na yon? Alam mo namang nag-usap na tayo. Humawak si Jondel sa kamay ko, kaya gumaan bigla ang pakiramdam ko ng mga oras na iyon. Ramdam kong na-miss ko rin siya. Oo, hindi mo naman ako masisisi. Natitrigger ang selos ko. Sinabi ko naman sa'yo, akin ka lang eh. Parang batang sabi nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko roon. Naupo ako sa may swing at nanatili ito sa likod ko para itulak ako. May sinabi ba akong magpapaagaw ako? Kababata ko lang siya. Kung wala akong fiancé, baka pa. Di parang sinabi mo na kaya lang ayaw mo. Dahil sa akin. Umayos ka nga. Ang kipot naman ng pag-iisip mo. Ganyan ba talaga pag nagsiselos? Oo, kaya huwag kang pakalat-kalat dyan. Saka dumistansya ka na sa ipot na yun. Baka maulis ko pa siya nang wala sa oras. Tapang mo naman. Tumawa ako pero natigilan ako nang huminto ang duyan at humarap si Jondel sa akin. Siniil ako nito ng mainit na halik. Doon ko naramdaman kung gaano kasarap ang labi nito, kung gaano ito kagaling humalik. Bigla akong nag-init roon, kasabay ng malakas sa dibok ng puso ko. Habang tumatagal, nadadala ako nito sa halik nito, lalo na nang gumala ang dila niya sa loob ng bibig ko. Otomatikong gumalaw ang labi ko at ibinalik ang kaparehong intensidad sa kanya. Natigil lang kami ng kapusin ng hininga. Bakit ka nangahalik? Naka-move on ka na? Oo, ayaw ko mawala ka. Wala na sa akin yung nakaraan. Hindi na ako nasasaktan. Anya saka ako hinawakan sa kamay at hinila para mayakap niya. Yumakap naman ako pabalik. No one can take you away from me. Ewan ko sa'yo. Pagbabagal-bagal ka, bahala ka. Joke. Biro ko. Humigpit naman ang yakap nito sa paraang nakakahinga pa rin ako. Kaya lalo akong kinilig. Nagkwentuhan lang kami doon saglit bago siya umuwi. Umakyat naman ako sa kwarto ko pagkagaling sa labas. Natulog akong may ngiti sa labi. Habang tumatagal, mas lalo akong napapalapit sa kanya. Sabay kaming kumain kinabukasan dahil dinaanan niya ako para mag-breakfast sa labas. Talagang ang aga, Jondel. Siyempre, sabi mo ayaw mo nang pabagal-bagal. Kaya nauna na ako. Mamaya, yakagin ka pa ng pangit na yun. Kailan ka pa naging mapanglait? Tumawa ako na hindi naman ito pinansin. Simula nang matrigger ako. Sagot nito habang kumakain. Maya-maya pa tumawag si Kiefer. Lalong nainis si Jondel. Bakit mo sinagot? Pabulong niyang tanong. Hindi ko siya sinagot. Bakit na naman, Kiefer? Nasaan ka? Yayakagin sana kitang kumain ng breakfast sa labas. Nakain na ako. Kasama ko si Jondel. Ano? Sabi ko sa'yo, pakasalan mo na ako eh. Pikon na sagot nito sa kabilang linya. Bigla namang lumapit si Jondel nang marinig iyon. Inagaw niya ang phone ko. Huwag kang assuming. Ako, ang papakasalan ni Alistair. Aniya sa pinatay ang call. Nabakamot na lang ako sa ulo sa kabaliwan ng dalawa. Balik na tayo ng Maynila para walang asungot. Oo, kailangan ko na rin bumalik dahil may urgent akong dapat gawin sa company. Magbalam ka na kina tito at tita. Sasamahan na kita para makampante sila. Okay. Pagkatapos naming kumain,
Umalis na kami roon at nagtungo sa La Trinidad. Matapos ang 1 oras na biyahe, naggala muna kami sa La Trinidad at kumain ng masarap na strawberries doon. Saka kami sa Burnham Park. Bata pa ako, nung huli kong sakay sa animal, nuhugis ng bangka roon. Pagsakay namin, solo namin at ang nakakagulat pa ay ang mga bulaklak at chocolates na naroon. Ano to? Gusto ko lang na sorpresahin ka. Simpleng sorpresa pero puno ng pagmamahal. Alam mo, akala ko talaga noon, wala na akong balak magmahal. Akala ko kasi malas talaga ako sa love life pero nung makilala kita, binago mo yung paniniwala kong yun. Habang tumatagal na magkasama tayo, mas lalo akong nagkakagusto sa'yo. Mabait ka, understanding, at bonus sa maganda pa. Maraming magagandang katangian na nakaka-inlove sa'yo. Kaya hindi mo masisisi na unti-unti akong nahulog sa'yo. Alistair, will you be my girlfriend? Alam kong mag-fiancé na tayo, pero iba pa rin kapag official tayo. Anya habang nakatitig sa mga mata ko. Yes! Nagulat ako nang lumuhod ito. Sabi mo kasi ayaw mo lang mabagal. So here I am. Matagal ko na itong binili. Nasa Italy pa lang ako. Kaya ngayong tayo na. Itatanong ko naman sa'yo. Will you be my lifetime partner? Yes, I do. Mabilis kong sagot. Para akong nasa alapaap sa sobrang saya. Ramdam ko yung kilig na walang pagsidlan at ang nakakataba pa ng puso ay kung paano ako nito siniil ng mainit na halik. Malalim at mas malambing. Napakaingat nito habang hinahalikan ako. Para ako nababaliw sa bawat halik ni John Del sa akin. Wala sa sarili kong tinagunan iyon ng kaparehong intensidad. Habang tumatagal, mas lalong sumasarap at mas lalong nakakabaliw. I can't stop myself from kissing your lips. Your lips taste marshmallow. Nakaka-addict. Anyan ay kinapula ko naman lalo. Yumakap ako sa kanya. Huwag mo akong sasayangin, sabi ko habang sinusuot niya sa akin ang singsing. Tumango ito at naupo kami. Kinain ko naman ang mga chocolates na naroon. Gusto mo? Oo, gusto ko. Basta, nasa labi mo. Piliw itong ngumiti. Inasar ko naman siya at naglagay ng KitKat sa labi ko. Nagulat ako nang kagatin niya iyon paunti-unti hanggang sa narating niya ang labi ko. Nilunok niya muna ang chocolate matapos nguyain, saka sinakop ang labi ko. Nauwi sa mainit na halikan ang aming umaga. Tara na, magpaalam ka na kina tito at tita. Kapag naman nakita mo natin si Kiefer, kausapin mo lang ng maayos. Naintindihan ko naman siya. Kaya lang, sa akin ka tinadhana. Ayokong maagaw ka pa ng iba. Sinang-ayunan ko ang sinabi niyang iyon. Oo, ayoko rin namang paasahin siya eh. Ilang beses ko na talagang sinabi sa kanya. Akala siguro nagbibiro ako. Tumayo kami ni John Del at bumaba ng bangka. Dala ko ang mga chocolate, dala naman ni John Del ang iba. Habang naglalakad, napalingon ako sa paligid. Saktong naroon si Kiefer sa may harap na may mga hawak ng costume ng Ita at Mangyan. Alistair. Kiefer, sorry pero kay John Del kasi talaga ako nakatadhana eh. Gusto ko rin talaga siya. Diretsahan kong sagot. Bakas sa mukha ni Kiefer na nasaktan siya. Alam mo namang sobrang tagal na panahon na akong naghintay. Sobrang tagal kitang nakasama. Bago kayo nagkakilala. Kahit ba itinakda kayo. Oo. Pero simula nang maitali ako sa fixed marriage na yon, pinanindigan ko. Lalo na nang makilala ko siya. Napasabi ko sa sarili ko na gusto ko siyang alagaan. Parang gusto ko maranasan na ako yung mahalin. Dahil alam kong genuine. Pero, paano ako? Si Leah, gusto ka niya, bata pa lang tayo. Pero hindi siyang gusto ko. Ikaw. Malungkot ang mga matang tumingin sa akin si Kiefer.
Hinawakan naman ni Jondel ang kamay kong nakasuot ang singsing na galing sa kanya. Sorry, I already accept this ring. Alam ko namang makakahanap ka pa ng tunay na pag-ibig. Kahit na hindi mo nga hanapin eh. Kusang darating. Seryoso kong payo. Mapait itong ngumiti at tinalikuran na kami. Gusto ko siyang habulin dahil kaibigan pa rin naman ang turing ko sa kanya. Pero pinigilan ako ni Jondel. Wag. Lalo mo lang siyang sasaktan. Pag nakita kanyang kinakawaan mo siya. Aniya kaya huminto ako. Sa kamarahan naglakad kasama nito. Para akong nadulog sa senaryong iyon sa pagitan namin ni Kiefer. Maloko lang kasi ito pero mabait naman. Lagi niya akong inaalalayan at ipinagtatanggol noon. Hindi lang talaga kami ang para sa isa't isa. Umuwi ako at nakarating sa bahay makalipas ang kalahating oras. Nagpaalam ako kina Mom at Dad. Pumayag naman sila dahil kasama ko si Jondel. Nagpahinga naman ako agad pagdating ko sa mansyon. Samantala, umuwi na muna si Jondel sa kanila. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa office. Doon ko nakita si Naomi. Kasama nito ang professional boyfriend niya. Anong ginagawa mo rito? Kilala mo ako, Miss Sandoval? Oo, kilalang kilala. Wala sa mood kong tugon. Wow! Nakakataba naman ng puso. Anyway, nabalitaan kong hiring ang medical hospital nyo ng nurse. Kaya personal akong nag-apply. Pati ang long-time live-in partner ko. Sasagot na sana ako nang pumasok si Jondel galing labas. Good morning, love. Nagulat ito nang makita ang dalawa. Good morning. Ang aga mo naman? Hindi ka ba sa office mo dumiretso? Hindi. Dadalan kita ng breakfast eh. Wait, Jondel! Ano yan? Ginawa mo si Miss Sandoval para may makapitan ka? Ha, ang cheap! Mapanglait na sabi ni Naomi. Anong pinagsasabi mo, Naomi? Hindi mo ba kilala si Jondel? Salubong ang kilay kong tanong. Gusto ko siyang sampalin. Ang angas ng dating, outdated naman. Kilala ko siya. Hanggang ngayon ba? Paawa ka pa rin ba sa tao? Sinasabi mo pa rin ba na kasalanan ko kaya kita iniwan? Like, duh! Ang hirap mo kaya. Wala kang kayang ibigay sa akin kundi kahirapan. Sino nagsabing babalik siya sa'yo? Ikakasal na kami. Simula pagkabata, itinakda na kaming magpakasal. What? Hindi mo ba alam na ako yung may-ari ng Rockefeller Empire? Malamig ang boses na saad ni Jondel. Ano? Naguguluhan ako. Yung lalaking sinayang mo ang isa sa pinakamayamang tagapagmana ni Don Ishmael Rockefeller. Isang elite at may malawak na network all over the globe. Sagot ko. Nanlaki ang mata ni Naomi at napabitaw kay Jude, ang lalaking pinalit niya kay Jondel. Jondel, sorry. Pwede naman akong bumawi, di ba? Galit na tinalikuran ni Jude si Naomi sa inasal nito. Huli na. I already lost the interest to interact with you. Hindi ka naman kasi kawalan. Kaya nga nung umalis ka, hindi kita hinabol. Consider what I did for you as a charity. Sagot ni Jondel, saka humawak sa kamay ko. Inassist ako nito sa lamesa para doon ako pakainin ng dala niyang take-out. Pero Jondel, muntik na tayong magkaanak eh. Are you nuts? Muntik lang dahil pinalaglag mo. So forget it. Ayoko sa babaeng kagaya mo. Walang puso. You admit that when it's too late. Anong sabi mo noon? Career is more important? Then be it. Leave us alone. Malamig ang boses na sabi ni Jondel. Namutla si Naomi roon. Alis na. Dugtong ko pa. Galit na lumabas si Naomi dahil napahiya. Nakahinga naman ako ng maluwag, lalo na nang makitang nakafocus sa akin si Jondel at wala na ang kunot sa noo niya. Ayos lang ba talaga kahit wala na siya? Oh, hindi nga nakakapanghinayang. Mas nangihinayang ako sa oras na sinayang ko.
para sa maling tao. Ngumiti ako at nag-focus sa pagkain. Hindi rin naman nagtagal ay nagpaalam na ito para gawin ang kanyang trabaho. Walang pagsidlan ang saya ko, lalo na nang makausap ito sa video call while working. Natanggal yung boredom ko sa pagtatrabaho at hindi na ako nagrereklamo. Hindi ka talaga nakakasawang kausapin. Mas lalo ka naman, Alistair. Mas lalo nga akong ginaganahan magtrabaho. Naman, tumawa ito sa parang baliw na nakangiti habang nakatingin sa akin. Sobrang gwapo talaga ni Jondel. Para akong tangang kilig na kilig sa kanya roon. Natigil lang ang video call namin nang umattend ako ng meeting. Lumipas ang mga araw at dumating ang aming official na engagement party. Sinundan iyon ng engrandeng kasal. Hindi ko akalain na aabutin ng 1.5 billion ang suot kong gown dahil sa materials na ginamit. You look so stunning. Anya, nang ibigay ni Dad ang aking kamay. Pinayuhan ito si Jondel na alagaan ako at huwag sasaktan. Yes, Dad. Anya, humarap na kami sa altar at nagsimula na ang seremonyas ng kasal. Labis ang saya sa puso naming dalawa. Walang pagsidla ng aming nararamdamang kilig. Opo, Father. Sagot ko. Nagpalitan kami ng wedding vows ni Jondel. Ako si Jondel Monteros Rockefeller. Ay tinatanggap si Alistair Sandoval bilang aking asawa. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Hindi ko siya pababayaan kahit na anong mangyari. Sa hirap man o ginhawa. Mamahalin ko habang buhay at poprotektahan ko anumang dilubyo ang dumating sa aming buhay. Nangangako ako na magiging mabuting asawa sa kanya at ama sa aming mga magiging anak. Alistair, mahal na mahal kita. Napaluha ako dahil sa saya sa sinabing iyon ni Jondel. Ako naman si Alistair Santias Sandoval. Handang maging asawa sa Jondel Rockefeller. Nangangako ako na hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino man. Habang buhay ko siyang katuwang sa lahat. Handa ako maging kaibigan at sandalan niya sa lahat ng oras. Sa bawat araw, ipaparamdam ko sa kanya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Iingatan at aalagaan namin ang aming relasyon, pati na rin ang aming magiging anak. Mahal na mahal rin kita, Jondel. Nakangiti kong saad. Muling nagsalita ang pari hanggang sa i-announce na nito na isa na kaming ganap na mag-asawa. Labis ang saya ko roon. Binati naman kami ng congratulations ng mga guest. Saka kami dumiretso sa reception. Wala pang isang oras nang makarating kami sa reception. Nakihalubilo kami sa mga naroon. Ang laki na ng tiyan mo, Nina. Nakita mo na ba ang tatay ng anak mo? Oo, ayun siya. Sabay turo niya kay Kiefer. Natigilan kami roon. Shit, buti na lang di ko pinatulan. Bulong ko sa asawa ko. Natawa naman ito. Congratulations! Bati ni Kiefer. Saka humawak sa bewang ni Nina. I pity her. Dahil kamakailan lang, nagsabi si Kiefer sa akin na gusto ako. Lokong to, sinungaling. Pero baka nga, maybe tawag lang ng laman. Pero I'm sure later on, namamahalin din nila ang isa't isa. Salamat, congrats din. Nakangiti kong sabi. Natawa pa si Jondel, saka nakihalubilo na lang sa ibang bisita. Loko ka. Dugtong ko pa. Shh! Magkakilala kayo? Oo talaga. Kababata ko yan. Sagot ko kay Nina. Napangiti naman ang kaibigan ko. Wow! Small world. Punta kayo sa engagement namin next month ah. Oo, asahan mo. Nakangiti kong tugon. Umalis na muna ako sa harapan nila at nagpunta kay Jondel na nakainom na. Uminom muna ako ng kaunti. Saka kami dumiretso sa aming sariling kwarto. Hindi pa man ako nakakapagpalit ng damit nang hubarin ni Jondel ang mamahalin kong gown.
Saka ako siniil ng mapusok na halik sa labi. Bumagsak na lang ang katawan ko sa malambot naming kama. I love you so much. I love you more. Tugon ko habang tinutugunan pa rin ang kanyang mainit na halik. Gumala ang kamay niya sa buo kong katawan na nakapagpainit sa aking pakiramdam. Habang tumatagal, mas nagiging wild ang bawat galaw nito hanggang sa hindi na siya nakatiis at inangkin na ako ng paulit-ulit. Pinuno nito ng puting likido ang aking pagkababae. Nagising na lang ako nang maalala ang honeymoon namin noon. 1 taon na ang nakalipas. Ngayon nga ay dala ko ang kambal naming anak. Napakaligalig ng mga ito. Simula nang ikasal kami ay naging masaya ang aming pamumuhay. Hindi lahat ng tao malas sa pag-ibig. Sadyang may mga tao lang na pilit nating ginugustong maging tamang tao para sa atin. Maging totoo tayo sa ating sarili at pahalagahan hindi lang ang taong mahal natin, kundi ang ating sarili mismo. Dahil masarap magmahal kapag alam mong kaya ka ring mahalin. Ang kwentong pag-iibigan nina John Del at Alistair ay nagpapatunay na sa kabila ng pait, naroon ang sarap at magandang buhay na naghihintay. Huwag lang mawalan ng pag-asa. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po!